At kaugnay niyan, humingi naman tayo ng iba pang update hinggil sa impeachment trial ngayong araw mula kay Daniel Manalastas live mula sa Senado. Daniel, kamusta dyan? Ayun, Zaya, ngayong hapon kasama natin muli si House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Abyong. Kong, maraming salamat po sa pagpapaunak sa Thank you, Daniel. Maraming salamat. Kong, ano pong assessment sa Day 12? Anong mga masasabi niyo sa mga naglitawan ng mga ebidensya? Well, unang-una na-establish ni Attorney Kapunan na yung lahat ng mga dokumento sinabmit sa ICFAO ay ang pumirma dito, nag-attest dito, nag-approve dito ay ang Vice President Sara Duterte, no? Both sa OVP at saka DepEd, no? Confidential funds, no? Una na dito yung physical and financial plan. Siya ang nag-attest nito, verifying na kung yung content na nandoon ay kanyang ina-aproba. Pangalawa, yung sa utilization report. Siya rin ang nag-sign, siya nag-aproba. Pati na rin dun sa mga voucher disbursement, no? Siya na rin ang nag-attest nito, siya rin ang nag-aproba. Ibig sabihin, talagang she was the one calling the shots, no? So lahat ng bagay na pinag-uusapan dito, kaysa kulang ng dokumento, insufficient yung mga attachment doon sa liquidation report, ay kanya itong dapat ipaliwanag. At na-establish na natin yon. Pangalawa, yung sa mga confidential liquidation reports, kulang-kulang yung sinasabi. Apart from yung dapat na hindi paggamitan, tulad halimbawa, yung purchase of reward ay yung medicine, o mga gamot na ipang bayad doon sa mga informants nila, yung mga tables and chairs ay hindi to saklaw doon sa Joint Circular Memorandum. Kasi ang sabi nga ni State Auditor Wamil ay dapat exclusive. Ibig sabihin ko ano yung enumerated lang na mga means of by which kailangan mong gamitin ng pondo ay yun lang yung naaayon sa Joint Circular. So talagang labag to sa Joint Circular, no? Pangatlo, nakita natin doon sa first quarter, second quarter, third quarter ng utilization report na ang pumirma din ang Vice Presidente bilang isang kalihim ng Department of Education, ay nakita natin doon sa dokumento na yun na yung confidential funds ay nagamit din doon sa monthly operating and other expenditures, no, program, which kung titingnan natin labag na to kasi unang-una merong nakadedicated na pondo para sa MOE, no? Makikita natin in every agency merong naka-separate dyan na pondo sa personal services, yung mga sweldo, no, ng mga empleyado, yung capital outlay na kinakailangan bilhin o ipatayo ng isang ahensya, no? Yung MOE, yun yung monthly maintenance ng isang opisina. Bakit ginamit yung confidential funds doon sa pagpondo ng mga MOE? Yung maintenance. Kung tatanungin niyo ako, ito yung technical malversation. Diba? So, klaro yun. Ngayon, ang tanong ngayon ng taong bayan, ano ang magiging kasagutan dito? Kasi na-establish na talagang may violation. At saka yung violation na yun, hindi pinataw ng COA na sa isang araw lang. Actually, binigyan siya ng pagkakataon para i-rectify niya, i-correct niya, i-submit niya kung ano yung mga dapat niyang i-submit na kulang doon sa mga attachment, doon sa una niyang pinirmahan sa utilization at saka sa utilization report at saka accomplishment report. Nag-trigger yan doon sa audit observation memorandum. May 15 days para nila ito sagutin. At para mag-comply sila doon sa mga dapat nilang i-comply. Wala, hindi rin sila nakasagot. Kaya nag-trigger yung notice of suspension, no? So, to the point na kailangan na nilang i-restitute. Ibig sabihin, kailangan na nilang based doon sa notices of disallowance, yung portion doon, kailangan na nilang ibalik. Diba? So, hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila binabigyan ng pagkakataon i-rectify ito o i-correct ito. Which brings the publics to questioning kung tama yung paggamit at specific yung target at yung mga na-identify nila doon sa physical and financial plan nila na mga programa, counterterrorism, pati na rin yung background check within the department, etc., which according to the Joint Circular, hindi nga po pwede rin yun. Kung tama talaga at maayos sa specific at meron silang nakuhang dokumento, hindi dapat mahirap para sa kanila na mag-supply
ng mga attachments. Mahirap kasi gawa-gawa. Oo. Kung paano yung inaantay ng karamihan, yung mga main character, ito daw si Mary Grace Piatos. Tapos yung kahapon sinabi ni Prosec Lorna Kapunan, si Andy Lim. Oo. Asahan pa ba humarap yan? At tabayanan natin. Kasi kung ito naman ay mas makakatulong ang kanilang presensya sa pag-intindi ng korte at ng taong bayan kung paano ginasta o paano naabuso. Actually hindi ginasta inabuso sa mga base doon sa dokumento na nakita natin, talagang meron talaga pinaglaruan talaga ang pondo ng bayan. Kung makakatulong ito para ma-corroborate further o ma-explain at maintindihan ng mas maigi at nating taong bayan, isa yan sa mga pinag-uusapan ng prosecution na posibleng i-request halimbawa sa korte na masupina ito dahil para malaman din natin kung ito ba si Mary Grace Piatos ay tumanggap ba ng medisina. Kasi doon sa kanyang acknowledgement receipt, ang sinasabi doon ay tumanggap siya ng worth of 70,000 worth of medicine. No? Kung tumanggap ba siya yung kanyang kabayaran doon sa kanyang impormasyon na binigay, ay kapalit noon ay hindi natin alam kung anong klaseng gamot yon. Kung penicillin ba yon or alaksan, no? Okay. Sige sir, panghuling tanong na lang kung ano po ang aasahan sa mga susunod na oras sa sa prosecution team? Well, ngayon magka-cross na ngayon ng defense kasi nag-rest na ngayon ng prosecution sa ating presentation, direct examination natin kay State Auditor Wamil. So, inaasahan natin ang depensa na magbibigay sila mas lalo ng kalinawan. No? Pero ang sa atin, antabayan na natin kung anong magiging cross-examination ng depensa. Alright. Maraming salamat po sa inyo Thank ulit you, Daniel. Kong Thank you. Gia. At yan muna, pinakahuling update mula pa rin dito sa Senado. Balik sa inyo dyan sa studio, Zai. Yes, Daniel, bago muna nating pakawalan si Kong Zia, habol na tanong lang, kaugnay pa rin dito kay Mary Grace Piatos. Nabanggit kasi kanina ni Prosec Attorney Lorna Kapunan na ipapasubpina raw itong si Mary Grace Piatos. Tuloy ba ito? Okay. Kung pinapatanong lang ni Zai Chua, tuloy daw po ba yung sinabi ni Prosecutor Lorna Kapunan na ipapasubpina ito si Mary Grace Piatos? We cannot certify with certainty na may magkakaroon ng request ang prosecution panel kasi ang nagbibigay lang naman ng subpoena ay ang korte. No? Isa yan sa mga ongoing discussion ng House Prosecution Panel kung kinakailangan pa ba na ipatawag itong mga karakter na ito. No? Itong mga pangalan na Miko Harina, itong Andy Lim or si Mary Grace Piatos para may pakilala or at least man lang ma-question din ang prosecution. So those are part of the discussion, ongoing discussion that the prosecution will have to finally decide on whether ipatawag o hindi. Maraming salamat po ulit sa inyo, Kong Zia. At yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Zai.